ayun na nga, napakadami na, no? Na makikita natin, naglabasan na yung iba't ibang klase ng mga school supplies. Kumbaga, maaga na pwedeng mamili yung ating mga kababayan, makapili, lalong-lalo na sa mga iba't ibang klase ng mga school supplies na tingin nila ay magagamit ng kanilang mga anak. May mga kababayan kasi tayo, Bombo Justin, mas maaga sila na namimili kumpara doon sa medyo halos malapit na, no? Yung pasukan, saka palang bibili. Bagamat lalong-lalo at mas may chance sila na makapili ng kanilang gustong school supplies, and at the same time makamura doon sa presyo, no, ng mga school supplies na ito. Kaya ito rin yung pagkakataon, Bombo Justin, para tayo ay mismo namili din at sinuri natin itong mga ating napabili. Iba't ibang klase ng mga school supplies to, Bombo Justin. Ang pinakapangunahing talaga dyan ay yung mga kiddie bags, yung mga bags, yung ating pinili. May mga water container, meron din tayong mga lagayan ng mga pencils, at meron din tayong mga ilang lapis din na nabili, at maging yung mga plastic envelopes. So ito po yung medyo malaki, yung pwedeng paglagyan ng mga papel, notebook at iba pa. Hindi na tayo bumili ng ilan pang mga school supplies na tingin naman natin ay negatibo doon sa mga pagsusuri na ginagawa natin for many years. Bagkus mas nagtuon tayo doon sa tingin natin ay meron tayong kumbaga suspected na may taglay na mga nakalalasong chemical. Sinuri natin itong mga 75 samples ito, medyo madami-dami ito, Bombo Justin, ng mga klase ng mga school supplies. At yun nga, lumalabas na nagtataglay pa rin ito ng mga chemical katulad ng cadmium, ng lead, at meron ding ito na suspected tayo, no, na tinatawag na phthalates. Ito ay ginagamit mismo na chemical additives doon sa mga gawang plastic na mga school supplies. Sir Tony, sa inyo pong pagsusuri, ano po yung mga chemicals na natukusan dito po sa mga school supplies po na nasuri po ninyo, sir? Tama, yung binanggit ko nga kanina, dalawang klase ng chemical, cadmium at saka lead, ang mas naging consistent na concentration na nakita natin. Halos umabot ito ng, pinag-usapan natin yung lead, umabot ito ng halos 9,000 parts per million. So sobrang dami ng lead na nakita natin. Ito ay mismo doon sa posible sa materyales, yung kulay na ginamit. Dahil yung karamihan sa mga nasuri natin talagang matitingkad ang kulay, very glossy, and at the same time ay talagang attractive yung mga disenyo nito, kaya tatangkilikin talaga, lalong-lalo na ng mga bata. May mga nakita rin tayo na mga chemical mismo doon sa gawa na plastic, katulad ng mga plastic envelope at maging doon sa kanyang hawakan. Dito naman sa water container, consistent, Bombo Justin, lalong-lalo na yung mga stainless na may kulay, no, na klase ng water container. Nakitaan din natin ito ng halos more than 2,000 parts per million, lalong-lalo na ng lead. At may mga iba pang mga items na kung saan nakitaan naman natin dito ng cadmium. Sir Tony, ano ba yung maaring mangyari sa isang individual, lalong-lalo na sa mga bata, once na nalantad sila sa ganitong klase po ng mga chemical? Pag-usapan natin ang lead last year nga, Bombo Justin, sa iyong panayam din, na kung saan tinatalakay natin, no, yung tinatawag na International Lead Poison Prevention Week, ng kada buwan niya ng Oktubre, ay mismo ang World Health Organization nag-anunsyo na, no, there's no safe level. Ibig sabihin, kahit mababa yung concentration ng ganitong klaseng mga chemical, ay delikado pa rin ito sa mga bata. Dahil nga sa ang epekto ng lead ay ito ay neurotoxin ang kategorya. So maapektuhan
maapektuhan ang utak ng ating mga anak pag ma-expose ng ganitong klaseng chemical. Isipin na lang natin, Bombo Justin, ang purpose ng ganitong klaseng mga school supplies ay aid ito tulong para sa ating mga anak, para sa kanilang pagkatuto at pagpatuloy na pag-aaral. Pero kung ito naman ay may expose sila sa ganitong mga klase ng chemical, lalong-lalo na't mas matagal pa nga yung oras na hawak-hawak, dala-dala nila itong mga school supplies, no? Halos buong maghapon yan na nakadikit yan sa kanilang katawan, hinahawakan, at mga posible pa nga, no, baka may pagkakataon pa na isusubo itong mga school supplies, ay mas mataas yung chances na sila ay ma-expose. So ibig sabihin, hindi siya makakapag-contribute, hindi siya makakatulong doon sa learning development ng ating mga anak.